Hi guys, magandang gabi po. Nagbabalik po Glenn Ocampo ng GTech Official. So guys, for today's topic is i-share ko lang po yung kanina ko pong sinervisan na customer na nag-ayos po ako ng CRT TV na ang tatak ko is LG Ultra Slim 21 inches. So guys, ito po is galing na sa ibang technician. Ano po? So, ang sabi sa akin ng customer is inayawan daw po at hindi kaya. So ito isang trial na naman po sa akin, ano po, para malaman natin kung maayos natin to at kakayanan natin maayos pa yung TV na to. So sana guys, itong video na to is makatulong sa inyong mga technician o sa lalo naman sa mga baguhan dyan, nag-uumpisa pa lang sa langaran ng electronics. So sana po tapusin nyo itong video na to at makakuha kayo ng tip kung paano ko ba ito naayos at anong mga paraan ang ginawa ko para ma-troubleshoot ko na maayos tong TV na to at makuha yung pinaka sira na pyesa at uling naayos tong TV. So, sana po tapusin niyo po, ano. So, tara po, umpisa na natin. So, yan guys, ang problema ng TV nga ayusin natin, ano po, is LG Ultra Slim flat. So guys, ang problema nito is one line na lang siya, sabi ng customer. May sound siya pero one line na lang. So kailangan natin troubleshoot to, no? Posibleng vertical, hindi siya posibleng yoke, diba? Kasi straight line siya, eh. So possibly is vertical section ng focus natin ito. Sabi daw is galing na to sa ibang nag-ayos at hindi daw kaya. So titignan natin loob, ano po. So sige, sana subaybayan nyo po ang pag-ayos ko at para makakuha kayo ng tips sa akin kung paano ko ito maayos. Okay guys, so tara, umpisa na po natin. So yan, ibubuksan na natin guys. So yan guys, ang model niya is Ultra Slim LG. So kulang lang ito nili dito guys, wala na. So yan, titignan natin loob nito guys kung talagang kung anong nangyari sa loob nito at hindi naayos ng technician. So sana maayos natin, ano, kasi mukhang bangungot na to. So yan guys, tingnan natin ang yoke nito kung okay pa. Meron na din siyang history na binuksan ng yoke. Yan, meron na siyang hinang. So yan guys, meron na din siyang tampered. So ang playbox niya guys is mukhang conversion na siya. Siguro wala siguro nabibiling playbox. Conversion ang ginawa na. Kita nyo guys, conversion talaga to. So tingin ko medyo marunong naman nag-ayos nito at nakuha niya mag-convert. Ano po? So yan, mayroon pa siyang jumper. Siguro may putol na linya to, yung part na yan, no? Pupunta sa tuner guys. Oo, pero posible may putol tong linya maliit dito sa galing kay 180 volts. Siguro may putol na linya to guys. Duda ko dito guys, na mayroon dito part kasi na medyo nagkulubot na yung pinaka PCB nya. So yun, tingnan nyo. Ayan, posibleng dyan ang galing, kaya nag-jumper na siguro dito. So guys, ito ang vertical section nya.
Vertical section niya yan. So bago natin tong i-troubleshoot is mag voltage supply muna tayo ng vertical out niya, no? Para malaman natin kung tama yung mga voltage niya. So guys, ito kasi meron siyang may reference dito pumunta sa mismong horizontal pin na kumuha siya ng supply sa vertical output voltage niya. Doon siya kumuha ng supply, pumunta dito. So yan. So ito testing natin guys kung merong supply may output tong vertical output niya, vertical yoke niya. Dapat to guys nasa mga 16 to 15 volts lang to, pinakamataas sa 16, ganyan something. Pero pag sobrang taas to guys, posibleng hindi nag-oscillate ang vertical section niya. Itong vertical section niya hindi nag-oscillate yan, kaya hindi siya mag one line lang siya. So i-check natin yan guys. Okay, pause ko muna. So yan guys, ito na yung digital tester ko. Ano po, bali yung pinaka-ground niya is lalagay na natin sa itong test pad niyang negative is lalagay na natin sa ground. Yan. So yan. Then noon na natin yung TV guys para ma-detect natin kung kamusta ang mga output voltage ng vertical section niya. So yan, yun ko na yung TV ha, isasaksak ko na yung pan. So tingnan muna natin yung B+ niya. So yun guys, testing na natin pinaka input ng vertical section niya sa galing sa vertical output ng flybox. So ito guys, anin ko na lang tayo, no? Medyo susundan ko na lang itong ginawa ng una nag-ayos, medyo magulo. So yan, titingnan na natin filter para malaman natin kung vertical section yun. So tingnan natin dito. Yan, ito yung pinaka B+ nya. Yan. So 35 volts, medyo mataas guys. So mataas nito. Wala is 35 din. 35 volts siya. So yan. So pinaka-output ng yoke niyan is tignan natin kung ilan. I think 35 din to kasi abnormal ang voltage niya. So kung ano lalabas ng output ng vertical IC is ganun din sa output ng yoke. So yun guys, 35 talaga siya. Mukhang talagang kung mahina kang technician, di mo masyado makuha to. Mahirapan ka talaga. So yan guys, i-analyze natin to para malaman natin dito. So yan guys, kukunin muna natin yung vertical out nito ng jungle IC para malaman natin kung okay ang out niya at nasusuplayan niya pa ang vertical IC para magbigay ng para mabuo ang picture niya. So hanapin nito ang vertical IC, hanapin natin. So yan vertical out niya guys. Ito nakalagay dito is burr out. So vertical out to guys, sabihin vertical out. So titingnan natin kung ilan ang out niya. So guys, tama, 2.2 ang vertical out niya. Yan, vertical out. So yan guys, vertical out. Nakita nyo, burr out. Yan, this is 2.2. Yan, 2.2 siya guys. So ang x-ray nito guys, tinanggal ko na kasi nag-shutdown siya. So yan ang x-ray niya. Ang x-ray ng LG guys, tip ko na sa inyo is Q16.
transistor 16, tandaan nyo, Q16 po sa board ang pinaka x-ray nya. Yan po transistor na yan ang pinaka x-ray nya. So guys, if ever na magkaroon kayo na encounter na TV na LG at sige shutdown nya, lagi siya nagsha-shutdown pero okay naman picture nya, sinasuggest ko na i-hang nyo na lang yung pinaka x-ray nya. So kasi meron siya na-detect na something sa TV, kaya automatic i-shutdown nya. Pero kung good naman po ang picture, pwede nyo naman tanggalin na lang to o hang na lang yan para hindi na siya mag-shutdown o mag-shutdown. So yan guys. So tip ko lang po yan guys, sa inyo tip ko lang po yan. LG usually po kailangan ihang natin ng x-ray nya kung singing shutdown siya, kung lagi siya nagsha-shutdown. So yun guys, medyo mataas talaga ang output ng vertical nya. It's 35. Yan, 35 guys ang output ng vertical nya, pati sa yoke. So guys, hindi ko muna siyang papalitan ng vertical IC guys, po, kasi magto-troubleshoot muna ako ng mga resistor sa palibot ng vertical IC. Baka kasi mayroon siyang open or change value na resistor kung bakit hindi na nag-oscillate ang vertical section niya para bumukas ang tao. So need natin ihang yung mga resistor niya sa palibot ng vertical IC. Then iisa-isahin natin kung may makukuha tayong open or change value na resistor o diode o capacitor. So need natin talagang isa-isahin niya para malaman natin na walang tama ang pinaka vertical section niya or vertical IC niya. So ihang ko muna guys isa-isa ang mga resistor nito, diode and capacitor niya sa mismong buong palibot ng vertical section niya. Para naman mawala yung hinala natin sa IC na may sira na kagad ng IC nya. So kailangan natin ihang muna to para ma-troubleshoot at ma-pinpoint natin ang problema. So yan guys, ihang ko na po isa-isa yung mga vertical na lahat nakapalibot sa kanyang vertical section. Tip ko lang guys, para hindi kayo agad-agad magpalit ng vertical IC, is suggest ko po na ihangin nyo muna yung mga piyesang nakapalibot sa vertical section nya, po. So minsan kasi ang LG is usually sakit yan is yung mga resistor siya na open na or capacitor na leak na. Ganyan kasi marami na din ako naka-encounter na ganyan. So una kasi pinilitan ko kagad ng vertical IC, so wala nangyari. So kaya ngayon medyo nagbago ng style. Una muna is naghahang ako ng mga IC ng mga resistor, diode sa buong palibot ng vertical section nya. Para naman mawala na din duda na sira ang vertical IC. Ayan. Meron siyang resistor na nasa labas na guys, tampered na siya. So ihang din natin to. Ayan. Then yung vertical IC din guys, yung mismong B plus pinpoint nya is ihang din natin, pati yung mismong ground, kasi baka leak na o kaya shorted.
Kaya need natin i-handling yan, tatlong paan ng vertical IC. So nandiyan guys yung pinaka supply nya and ground. After nito guys, magte-test na tayo. Check na natin yung mga value ng mga resistor na nakahang, pati yung mga capacitor nya, then diode. So yan. So guys, linisan ko muna ng lacquer thinner. Guys, itong thinner na to is Weber po to. Maganda po siya panlinis ng mainboard. So suggest ko po sa inyo is bumili po kayo ng Weber lacquer thinner sa hardware o kaya sa mabili ng pintura. Meron sila niyan. Weber lacquer thinner. Ano po? Maganda po siya, makintab at sobrang linis ng board pag na-experience siya. So yun guys, yan is gagamitin na natin siya ng tester. Bisa na natin mag troubleshoot or mag pin out ng mga sira sa paligid ng vertical IC nya. So guys, iset ko lang to sa 200 key. Sa 200 key siya. 200 key guys. So yan. So lagyan na pala natin sa diode guys, kasi itetest muna natin yung vertical IC kung shorted o leakage siya. So yan. Okay. So guys, mukhang good naman po ang vertical nya. Good naman ang vertical IC nya. Is wala naman na nakitang leakage or shorted dito sa mismong paan ng vertical IC. So mukhang okay naman siya. So dito na tayo sa mga resistor guys. Sinet ko po siya sa 200 key. So 42. Mukhang good naman siya. Then 30. 12.2. 86K. Good naman guys. 19, almost 20k, 19k, yes, almost 20k to guys. So capacitor, wala naman siyang leak guys, capacitor nya. So ito guys, capacitor pa to guys. So yan, wala naman siyang leak. Ito resistor is 6.7. Good. Jumper. Itong sa nakahang na to guys, na ilabas na itong resistor na to. Ang value doon ito. So dito guys is naka 5 color code tong resistor na to guys. So ibig sabihin is magbabasa na tayo nito ng coding nito. Mag-umpisa tayo doon sa pinakamalapit na magkatabing color. Doon tayo mag-umpisa ng bilang. So nakalagay dito guys is red, black, red, brown. So guys, ang value po nito is
22k. So, dalawang red, isang black, 0, then red, dalawang 0, equivalent to 1,000. Then, ang 22, dalawang red is 22. So, 22k to guys. Opo. Testerin natin kung good siya. So, yun guys. Open siya guys. Wala siyang reading. So, mukhang maganda ang timing natin pag check up nito. So, na pinpoint kagad natin ang pinaka-diferensya ng vertical niya. Tama guys, oh. Open talaga siya. Kahit balik-balik rin natin. Taasan pa natin ang value guys. Baka kasi nasa meg na ito. Meg. O baka nasa million na ang reading niya. Wala talaga guys. Kahit nasa meg na siya, oh. Nilagay ko na sa meg yung value ng tester natin. 20 meg. Pero wala pa rin siyang reading guys. So yan. Hanap muna ako ng pampalit nitong guys na resistor na po. 22k po siya guys. 5 color coding po ito na resistor guys. Kung medyo hindi po kayo sanay, is tuturuan ko po kayo. Ang unang basa po ng 5 color na resistor is doon sa dalawang pinakamalapit na magkatabing color. Yun, doon po kayo mag-uumpisa mag-count ng color coding. So sa lagay po nito guys is red, black, red, brown. So ang tolerance niya is 1%. Ano po? Plus 1 po siya. So ang value po nitong resistor na ito na open is 22k. Dalawang red, isang 0, dalawang 0. To 22k po ito guys. So ipopost ko muna po ito. Maghanap po ko ng resistor. Ano po? So yun guys, tatanggalin ko yung pinaka-pisang open dito sa vertical section niya. Tanggalin ko na po siya, no? So yun po guys. So yan siya. So guys, nakita nyo ang coding niya po is red, black, red, brown. So talaga guys, 22k ito. So maghanap po tayo ng kapares nitong value sa pisahan ko. So maghanap po tayo dito sa pisahan ko. Pwede tayo mag-combination guys kung sakaling walang kasing value ng 22k. So mukhang wala akong 22k guys. So sige guys, mag-series na lang po tayo ng dalawang resistor equivalent to 22 or kahit sumobra ng konti, wag lang sobra po. Bali na magkulang ng konti, okay lang, wag lang sumobra po masyado. So may nakuha po akong 15k. Then meron tayong ditong 6.8k. So ang total po nito is 15, 16, 15 plus 6.8 is 15 plus 6.8 equals 21.8 po siya guys pag sineries.
So pwede na to guys, pwede natin ito ipalit dito. Okay na po itong palit na. Sisiris na lang po natin. Okay po. So dito na tayo sa board, mismong board ng LG. So yan. So yun, dito po siya nakakabit, ano. Yan po yung resistor na open na. Napakaliit lang, is 22K to guys. 22K is 22K na resistor. So ito guys, ang papalitan natin value is 22. Nahiling mo yun eh. Oh. Nahiling mo yun eh. Masyado pa yun. Nagkakalit po siya. So ito ipapalit natin guys. Itong dalawa na to. 21.8 po ang equivalent ng dalawang resistor na to, ano. So kakabit po siya natin dito. Yan. So yan guys, naka-series na po siya, no? So ikakabit na natin sa backboard. Send lang po natin, medyo mahaba. So yan guys. So ibabalik na natin guys yung pagkakahinang ng mga piyesa, no? Ng mga parts ng tinanggalan natin ng hinang. So ibabalik natin isa-isa. Magte-testing na tayo kung ano magiging resulta. Okay. Binabalik ko na po yung mga tinanggalan ko ng hinang. So yan guys, naibalik ko na lahat ng hinang ng mga tinanggalan natin kanina ng hinang niya. Tinanggalan natin ng hinang. Binalik na po natin ulit. Kinisolder ko siya ulit. So yan guys, okay na. Magte-testing na tayo guys ng voltage o output ni vertical. Kung tama na po siya. So dito po malalaman natin kung okay na po ang vertical section niya. Dapat po is mag 16 or 15 or pababa itong output nito. So dapat hindi na po siya maabot ng 20 or 35, ano po. Sige. So yan po, sasaksak ko na siya ulit.
set muna ulit sa 200 volts yung tester natin para naman natin ang output niya. So pwede din sa 20. So yun guys, nakasaksak po siya. Mag voltage testing na tayo. Ano po? So gaya po ng sinabi ko, dapat po is itong output ng vertical is bumaba siya sa 16 to 17 ang pinakamataas po, kasi po flat screen po ito, ano, ultra slim. So iba po ang output nito, medyo mataas siya. So dapat di siya maabot ng 20 pataas. 17 below po ang pinaka normal po nitong output. So sige po, testingin na natin. So yan, nakakabit po yan. So yun guys, okay, 17 po siya, ano po, 17 ang output niya. So yan na. $17 guys. Then ang output ng vertical niya is, tingnan natin kung 35 pa siya or bumaba na. So yan guys. So okay na siya guys, 24 volts na output ng vertical natin. So success po. Mukhang okay na po itong TV na to. That na is 17. So okay na po siya. So ibabalik ko lang po yung board na po. Ipopost ko na muna. So yun guys, ibabalik ko na po yung board sa kanyang chassis. So iti-testing natin saksak na guys, at titingnan natin yung picture niya, kung buo na picture niya o one line pa rin siya. So yan, saksak na guys. So yun guys, may picture na siya. So okay na guys, may picture na siya. Lagyan po natin siya ng billboard. So nalagyan natin siya ng cable guys, para makita natin yung picture niya. Yan pong cable niya na guys. So yun, success guys. Okay na okay. Okay na rin ang picture niya. So another successful video na naman guys. So sana po nasundan niyo po yung step ko at paano ko inayos ng TV na ito guys. So tip ko lang po guys, itanggalin niyo muna po yung protect niya para hindi mag-shutdown. At sabi ko po, ang protect niya po is nasa Q16 po na transistor. Q16. So guys, okay na po siya.
So thank you po sa panonood guys. Don't forget to subscribe and hit the notification bell para po sa another mga video kong ilalabas about sa pag-aayos ng TV. So thank you po guys sa panonood at sana po subaybayan po ang aking channel. So thank you po and God bless.